Nagbakasyon si Marife sa probinsya nila sa San Fernando kung saan mag-isang naninirahan ang lola training niya. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng mahaba-habang leave sa trabaho. Kaya ngayon lang din niya mapapasyalan ang lola niya. Sa Manila siya isinilang at lumaki. Mabibilang lang sa daliri ang pagkakataon na nakauwi siya ng probinsya at sa mga pagkakataon na yon ay mas lamang na bata pa siya. Bago namatay dati ang mama niya ay binilin sa kanya na dalaw-dalawin niya ang lola niya kung bakit naman kasi hindi maiwan na matanda ang munti niyang kubo sa probinsya. Ayaw na ibenta na lang ang lupa ron at pumisan sa kanya. Kung sa bagay, mainam na rin yung may nauuwian siyang malayong lugar. Kaya ngayon, broken hearted siya. Nagulat siya nang tatnan sa kubo ng lola training niya ang isang dalagita na sa tansya niya ay edad 14. Natuwa naman ang lola niya na makita siya. Ipinakilala sa kanya si Glenda. Inampun daw ng lola niya dahil ulila na rin ang dalagitang napulot niyang nakahandusay sa gubat. Walang malay, dala raw ng matinding gutom. Okay din naman yun para kay Marife. At least daw ay may kasama na pala ang lola niya at hindi siya lagi mag-aalala. Tapos excited siyang ibinigay kay Glenda ang luma niyang cellphone. Malabo na kasi mga mata ni Lola Trining pero si Glenda magagamit niya yon nang sa gayon ay magkabalitaan sila. Pag nakauwi na siya ng Maynila, nagpasalamat naman si Glenda at ngumiti. Nung mga unang araw ay nag-enjoy pa si Marife sa ganda ng paligid sa palibot lang ng bakuran nila. Kahit papano ay nabawasan ang bigat ng damdamin niya. Pero makaraan lang ang isang linggo ay nagsimula na siyang mainip. Naisipan niya maghanap ng magagalaan. Mahigpit ang bili ng lola training niya na huwag siyang lalayo. Pinasamahan pa siya kay Glenda. Sa pamamasyal nila ay may natanaw siyang tila luma at kirikiray na arko. Inaya niya si Glenda na puntahan nila yon. Pero pinalaan siya ng dalagita. Ang nasa likod daw ng lumang arko ay isang malawak at bakanting lote na dating isang maliit na baryo. Ngunit ang baryo ay sinasabing nawawala. Ang mga kabahayan, ang mga taong naninirahan doon ay bigla na lang naglaho. Naging interesado si Marife, hindi lang niya pinahalata kay Glenda. Mahilig si Marife sa mga misteryo at katatakutan. Kaya naman inilihim niya kina Lola Trining at Glenda ang pagtungo niya sa lumang arko. Sa bungad pa lang ay kinilabutan na siya, pero lumaki ang kuryosidad niya nang makita ang malawak ng lupain doon na halos inangkin na ng mga puno. May mababa at meron ding matatayog. Humakbang pa siya pasulong. Namamangha talaga siya sa kakatuwang aura ng paligid. Ang hindi lang niya nagustuhan ay ang tila malansang amoy sa paligid. Nung medyo nasa kalagitnaan na siya, naglaro sa isip niya kung ano kayang misteryo ang bumabalot sa lugar na naging dahilan ng pagkawala ng mga tao at kanilang kabahayan. Maya-maya ay nakarinig siya ng kaluskos. Napalinga siya. Sa unang paglinga niya ay wala siya nakita. Paglingon niya sa likuran ay nalaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaking may nanlilisik at mapupulang mga mata. Maitim na balahibo sa mga kamay at paa, gayon din sa dibdib, humahangos ng takbo papalapit sa kanya. Tumakbo si Marife nang halos hindi sumayad ang mga paa niya sa lupa, ngunit hindi umubra ang bilis niya sa bilis ng isang aswang. Naabutan siya, kaya nagpakawala siya ng isang napakalakas na sigaw na nagawa niya sa tanang buhay niya. Nang sasakmali na siya ng aswang doon, ay biglang sumulpot si Glenda na may nanlilisik din mga mata. Kapit ang matatalim na kuko ay nilabanan niya ang aswang. Inatake niya ang aswang. Ngunit na magkaroon siya ng pagkakataon na mapaslang ang kauri ay hindi niya ginawa. Sa halip ay sinabihan niya itong umalis na. Natulala si Marife sa natuklasan na si Glenda ay isa palang aswang. Ani Glenda, tahimik na siya namumuhay sa puder ni Lola Trining. Sinusubukan maging normal. Hiniling niya kay Marife na maging kapalit ng pagliligtas niya rito ang pananahimik nito tungkol sa nangyari at sa natuklasan. Tumango naman ang dalaga. Humingi siya ng tawad kay Glenda na hindi siya nakinig sa babala nito. Ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit nawawala ang maliit na baryo ng San Juanico dahil sa mga aswang na kinabibilangan ni Glenda. Nagulat si Marife nang pagbalik nila sa kubo ay datnan na ron ang nobyo niyang si Michael. Nandoon ito para suyuin siya. Tulad na ng pagkasunduan nila ni Glenda ay nanatiling tikom ang bibig niya sa nangyari. Bago sila umalis ni Michael, kinausap niya si Glenda at ibinilin ang lola niya na huwag itong pababayaan at sana ay lagi ring protektahan tulad ng ginawa nitong pagprotekta sa kanya. Nangako naman si Glenda.
Habang sakay ng kotse papalayo sa kubo ng Lola Trini niya, pilit niyang pinangingibabaw ang pagtitiwala kay Glenda kaysa pag-aalala.